Mukhang may sinisikreto mga kaistorya ang Pilipinas at ang apat na allied countries natin. Nag-meeting po ang limang defense chiefs dyan sa Laos. Ang limang bansang ito, unang-una na ang Pilipinas, kasama po ang Amerika, ang Australia, ang Japan at ang South Korea. Aba, mga first world countries, mga malalakas na bansa at mayayamang bansa. Akala ko ba, Juan Historiador, sekreto? Kasi ang meeting na ito, mga kaistorya, pinagkakaisan, pinagtutulungan ang China. Ang China kasi ang dahilan, kaya sila nag-meeting eh. Akala ko ba, Juan Historiador, sekreto? Opo nga. Bakit mo ibabalita? Abay, ang ibabalita ko lang po sa inyo, mga kaistorya, kung ano lang din yung inaalaw o pinapayagan ng gobyerno na ibalita. Ano po? Hindi lahat ng detalye ay pwedeng ilabas sa publiko. Ano po, mga kaistorya? Tapos ito pa, ang isa pang balita. Yun umanong mga sundalo na Amerikano, mga kaistorya, US troops, aba ay nakaantabay lang pala sa West Philippine Sea. Naghihintay lang po ng go signal mula sa Pilipinas. At ito pa po ang magandang balita, mga kaistorya. Magtatayo na po ng coordinating center ang Pilipinas at ang mga allies natin dyan sa Manila. Ibig sabihin, maglalagay sila ng isang sentrong opisina. At ang opisina na yan ay sa Pilipinas po bubuksan. Pagkatapos, syempre, may mga dagdag pa tayong balita na mainit-init pa na ihahatid sa inyo. So yan po mga kaistorya ang ating tatalakayin. Pakishare po at pakilike. Ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Ito na po mga kaistorya at ito ay palakihin ko rin para mabasa din po ninyo. Ano po? Tingnan po ninyo. Latest pa po ang balita na ito. Defense Chiefs of Philippines, US, Japan, Australia, South Korea hold historic first meeting. Kauna-unahang pangyayari yan, mga kaistorya. At nangyari lang din yan dahil sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, mga kaistorya sentro ng usapin ngayon ang Pilipinas. Oo, mga kaistorya. Tingnan ninyo naman ang balita. Historic daw po ito yung kauna-unahan na pangyayari. Kauna-unahan sa kasaysayan. Plural form, yung binanggit na defense chiefs. Ayan. Mga Secretary of Defense ng limang bansang ito ang nag-meeting. Sa Laos po yan, mga kaistorya. Ang dahilan? Ang China. Kaya nag-meeting. Basahin natin. Defense chiefs from Philippines, United States, Australia, Japan, and South Korea met Thursday, November 21 in their first five-way dialogue where they vowed to continue upholding respect for international law and sovereignty in the region. Sa Southeast Asia, sovereignty at international law sa Southeast Asia na winawalang hiya at binabastos ng China. At maging ang international law na yan at sovereignty ng mga bansa sa Southeast Asia, winawalang hiya ng China. Ayan, kinukuyog siya ngayon, pinagkakaisahan siya ngayon. Ano pa kaya kung siya mag-uumpisa ng giyera? Alam ng China na pagkakaisahan sila. Itong mga kilos na ito ng Amerika at ng Pilipinas at ng mga allied countries natin, naghahatid ito ng malinaw na mensahe at warning sa China na wag siyang magkakamali, kung hindi, kukuyugin siya. Ngayon pa nga lang, kuyog na Kaya asar na asar ang China sa pagulo natin Basahin natin. Defense Secretary Gilbert Chidoro joined Australian Minister for Defense Industry Pat Conroy, Japanese Minister of Defense Nakatani Gen, Republic of Korea Minister of National Defense Kim Yung-hyun, and U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III for a dialogue at the sidelines of the Asian Defense Ministers Meeting Plus in Laos. The five-way meeting comes nearly two months after the armed forces of the four nations conducted joint drills in Philippine waters last September.
Noong September, ginawan ko din yan ng content kung hindi ako nagkakamali. The maritime exercise involving the Philippines, US, Japan, Australia, and New Zealand took place amid China's growing assertiveness in the South China Sea. O, kita ninyo. Yun nga ang dahilan mga kaistorya Itong phrase na ito. Yan yung dahilan kaya sila nag-meeting. Teodoro and the four nations defense chiefs emphasized the importance of close multilateral cooperation. Cooperation sama-sama, nagkakaisa. In support of regional security and stability. Yung seguridad, mga kaistorya, at stability sa rehiyon at sa buong Indo-Pacific region. At pag nagkataon, damay ang mundo. Yan ang isinasa panganib ng China. Sinisisi ng China, binabaliktaran ng Amerika at Pilipinas. Kung talaga namang sasaysayin mo, uugatin mo yung pinakadahilan, China naman talaga ang gumawa at nag-umbisa ng problema sa rehiyon natin. Di ho ba, mga kaistorya? Wala namang iba According to a short joint readout of their meeting, they also underscored the importance of ASEAN centrality and unity, ASEAN-led regional architecture. The defense chiefs also stressed their shared commitment to advance a vision for a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific where international law and sovereignty are respected. Binanggit na yung Indo-Pacific. O di po, kakabanggit ko lang kanina Without details, the defense leaders, yan yung sinasabi kong hindi lahat ng detalye ay isa sa publiko. Without details, the defense leaders highlighted the progress in deepening their nation's defense cooperation. Defense cooperation po, mga kaistorya ng Pilipinas at mga allied countries natin. They also reaffirm their commitment to working together moving forward. Ang pinag-uusapan dito, pag binanggit na ang defense cooperation, directly involved militar. Kaya nga mga defense chiefs ang nag-meeting. Austin described the meeting as a historic multilateral meeting that highlighted how countries in the region are delivering results together in support of a free and open Indo-Pacific region according to an X-post. So nag-post pala siya sa X. Si Secretary Austin ng Amerika. Beijing, binanggit na pag sinabi yung Beijing directly pertaining to China, has increasingly stepped up its presence in the first decontested South China Sea, so on and so forth. Kasi medyo nagiging maligoy na inuulit-ulit na ayaw kong maging boring. Ito pa. Tingnan ninyo. Kakatatag lang po ng Task Force Ayungin na ang miyembro sa task force Ayungin na yan ay mga sundalo, mga militar ng Pilipinas at ng Amerika. Ang sabi ay support lamang daw po, kagaya po sa surveillance, mga kaistorya, mga impormasyon, shared information, mga intelligence, ang ibinibigay ng Amerika, umuog yung pong ko. Ayun, wala na yan, luwag na yun Baka gusto niya meron diyang mag-sponsor po. Ito pa pala, sabi ko sa inyo West Philippine Sea, kasundaluhan ng Amerika, nakaantabay lang sa West Philippine Sea. Naghihintay lang ng go signal sa gobyerno natin. US troops on standby for other WPS areas under consideration, says PH Envoy. The Philippines is considering the possible putting of American troops on standby mode in other areas in the West Philippine Sea following the creation of a task force dedicated to Ayungin Shoal, its ambassador to the US said Friday. Palakihin ko nga. Is still under consideration by DND. Ambassador Jose Manuel Beba Romualdez told GMA News Online, Beba o Bobby, when asked if US troops will be on standby in other areas in the resource-rich region. Hindi lang naka-standby yan. Matagal na po yung nagmamanman. At palagay ko'y kating-kati na po ang Amerika. Mga kaistor, sila na nga mismo ang nag-o-offer Oo, sa resupply mission, maging yung Coast Guard nila, ini-offer na nila dito. Sa West Philippines, tayo lang ang tumatanggi, mga kaistorya. Kaya palagay ko, hindi lang yan basta naka-standby. US Task Force Ayungin, whose existence was bared by U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, recently was created as part of Washington's support for Philippine forces in the country's maritime zones. Di tayo pinababayaan ng Amerika. Talagang nakasuporta po sila. Yung suporta nila talaga mga kaistorya, ginagamit nila, yung militar nila
The American troops, ayan o. Militar ang binabanggit dyan. Kasundaluhang Amerikano po yan. However, will not participate. Ito ang sabi in conduct of actual missions in the West Philippine Sea according to National Security Advisor Eduardo Anyo. Yan yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina mga kaistorya. So on and so forth. Ito yung ano dyan sinabi nila na support ng Amerika. Shared security interest. Tuloy. Ito na. PH allies to open coordinating center in Manila. Nako, lalong maaasar ang China kasi lalo nang alam nila na mapupurnada yung plano nila The Philippines, Australia, the United States, and Japan na naman an informal regional defense partnership collectively called the Squad will soon inaugurate a coordinating center in Manila, Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. said on Monday. Hindi ho ba may lehitimong quad na tinatawag? Kung hindi ako nagkakamali, ang India, ang Australia, ang Japan, at saka po ang Amerika ay ikinukonsider din ng lehitimong quad na yan na gawin ng miyembro nila. Ang Pilipinas, ginawan ko yan ng content. Pero meron pong informal quad na tinatawag, isang regional defense partnership, mga kaistorya, na kinabibilangan ng Pilipinas, Australia, ng Amerika at ng Japan. Yan po yung maglalagay ng coordinating center o opisina dyan sa Manila. Yan po mga kaistorya ang sinabi po ni Secretary Gibo Teodoro ng DND in a forum hosted by the Australian Strategic Policy Institute. Teodoro said the four nations agreed to hold a lot of minilateral activities together but gave no additional details on the new center. Yun sinasabi kong hindi lahat ay ibubulgar mo sa publiko. The easiest to pull together is the maritime cooperative activities in the West Philippine Sea. Ang pinakamadaling paraan yung sinasabi niyang cooperative activities para pinakamadaling paraan para magkausap-usap, magkaharap-harap, mag-meeting, magplano at umaksyon, maglagay ng coordinating center dito sa Pilipinas, dyan sa Manila. Para saan? Anong purpose? Para sa West Philippine Sea. Diba? Mga kaistorya, ganda ng mga balita. At isa pang magandang balita na dagdag, ito po mga kaistorya, first in country assembled missile capable attack craft launch vessel po ito mga kaistorya. Kauna-unahan umano na inasimbol dito sa Pilipinas. Missile capable po ito attack craft, ayan po mga kaistorya. Aba, may gano'n na pala tayo. Kung hindi sana ginawa ng di maganda ang late President Marcos Sr. noon, aba ay meron po tayo mga kaistoryang shipyard. Pagawaan ng sarili po nating military vessel dyan sa Cavite noon. Ewan ko kung tingin ko'y nawala yun Oo, mga kaistorya. The Philippine Navy has launched the first in-country assembled fast attack interjection craft missile at the Naval Shipyard in Cavite. Cavite din, Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi Jr. said the launching of the BRP Albert Magini on November 12 shows the renewed focus on revitalizing daw po shipbuilding capabilities in the country. Napabayaan kasi. This milestone represents our progress in strengthening national security and our commitment to advancing the self-reliant defense posture program, particularly in shipbuilding. Salamat kung ganun mga kaistorya. Totoong pinalalakas na ang ating armed forces. At dagdag na balita na mainit-init pa, mga kaistorya, ito kahapon, trending ito. Sara's assassination remarks versus Marcos deeply concerning, sabi po ni Senate President. Basahin nga natin. The statements made by Vice President Sara Duterte that she already contracted an assassin to kill President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. if something bad happens to her were described by Senate President Francis Chis Escudero as deeply concerning and inappropriate. Yun ikang sinabi ni VP Sara na meron na siyang kinausap na isang assassin. Assassin, mamamatay tao para patayin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung sakali daw umanong may masamang mangyari sa kanya. Sabi ni Senate President Chis Escudero ay talagang nakakabahala at hindi nararapat. Totoo naman yun. Sa publiko mo ba naman sasabihin yan?
Recent statements made by Vice President Sara Duterte are deeply concerning as they are inappropriate for an official occupying the second highest office of the land. Yan yung sinabi ko kahapon. Isang mataas na elected official, magsasalita ka ng ganyan at nakapublic yun ha, ay hindi ka ako nararapat yun, ka ako ay maling-mali. O ganyan din yung sinabi ni Senate President, mga kaistorya. She should keep in mind that as a public official, she has a duty to set an example for the personnel in the office of the Vice President and our fellow Filipinos, especially our children, added Escudero. Ang bagay. Kung sakaling matudas yung presidente, sino ba namang uupo? Sinong successor, di ba? Wala namang gustong tumudas kay VP. Imahinasyon niya lang yun. Mga ka-story. The Senate President further urged Duterte and her allies to examine how her actions have contributed to rising tensions. Nagpapatindi pa nga sa faction yung mga sinasabi nila at ginagawa nila. Calling on all parties involved to curtail the situation to avoid additional harm to the safety, health, and well-being of everyone involved. Ito lang dyan. Yung mga elected official natin, pag nag-aaway-away dahil sa politika, nalilimutan nila yung mandato nila Nalilimutan nila na ibinuto sila ng taong bayan para maglingkod sa mga Pilipino, para magtrabaho para sa Pilipinas. Nakakalimutan na nila yung trabaho nila yung mandato nila. Sino ang apektado ngayon? Pilipinas. Nawawalang silbi, nawawalang saysay yung mandato nila. Ay di ba mga kaistorya? I urge those who are close to her, those who truly care about her as a person and as a leader, to advise her to refrain from making this indecurous and possibly criminal statement in public. This do not benefit the Vice President, her office, or our country. Yan ang sinasabi. Diba? Ang nasisira ang imahe dyan, si BP, at napupulaan yung kanyang opisina at ang apektado, ang bansa natin. Ngayon, yung mga taong malalapit kay BP, ay payuhan, sawayin si VP Sara. Sabi nga ang isang tunay na kaibigan, hindi ka hahayaang mapahamak. Pag may mali ka, pupunahin ka, pagsasabihan ka. Hindi yung pupurihin ka pa, itutulak ka pa, para gawin mo kahit alam mo ng mali. Hindi tunay na kaibigan yung ganun. Escudero pointed out that public officials should focus their energy and attention on resolving urgent and pressing concerns of the Filipino people, adding that tackling the erratic and troubling behavior of a high-ranking official is a needless distraction. Totoo yun. Wala namang naitutulong yung ganung asal, mga kaistorya, yung ganung mga pananalita. Wala namang naitutulong yun para po maresolba ang mga problema ng Pilipinas at yung mga problema na nakakaapekto sa sambayan ng Pilipino, hindi naman yung nakaka-resolve Nakaka-distract, nakaka-damage pa yun. Mga ka-istorya. So on and so forth. Kasi maraming andito, uulitin na naman Ayoko nang dagdag na balita. Ito, yung mga appliances na illegal na nakakapasok, nakakalusot sa Pilipinas mula sa China. Hindi po ito nagbabayad ng tax o hindi ipinagbabayad ng tax at ibinibenta po ito online kadalasan. Ang apektado dito mga kaistorya ay yung mga local manufacturers at ang mga manggagawang Pilipino, sila yung nasasaktan. Kita ninyo pati sa trade winawalang hiya tayo ng China. Basahin natin. Sumbong na appliances mula China aaksyonan. Tulfo. Ito ginawa ko na ito ng content noong nakaraan pa na mga buwan pero ito na yung update. Isang pagdinig ang isasagawa ngayong umaga sa Kongreso hinggil sa reklamong inilapit ng mga local appliance manufacturers kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo of ACT-CIS Party List laban sa mga produktong galing China. Ayon kay Representative Tulfo, na inimbitahan ng iba't ibang local appliance manufacturers ng Pilipinas sa pagdinig ngayong umaga ng House Committee on Trade and Industry dahil sa kanilang sumbong noong nakaraang buwan na pinapatay ng mga produktong galing China ang mga produkto ng Pilipinas. Halos 300,000 na manggagawang mga Pinoy ang mawawala ng trabaho kung hindi magsasara ang mga factory ng mga local appliance, kung magsasara ang mga local factory ng mga
ang mga factory ng mga local appliance brands dahil sa pagpasok ng mga Chinese products sa bansa ayon kay Kong Tulfo. Tingnan ninyo, diba? At dahil sa mga in-order online sa pamamagitan ng Shopee o Lazada, hindi na dumadaan sa DTI for inspection ang mga binibili na appliances ayon pa kay Tulfo. Ito lang din. Ay bakit hindi gumawa ang mga mambabatas para magkaroon ng restriction at maging responsable mismo ang Shopee at Lazada? Dapat hindi kasi ganyan, mga kaistorya. Di po ba? Ay ito po ay Philippine entity po ito eh. Local entity po itong Shopee at Lazada. Ay di dapat i-bind sa batas. Para magkaroon din sila ng trabaho na itong kanilang mga supplier, kagaya ng mga appliances sa China, ay makapagbayad ng tax. Di ba dapat yun ang masilip din? Gawa nila ng batas yun, di ba? Di ba nila naiisip yun, mga kaistorya ng mga mambabatas natin? Dahil hindi naman yan mangyayari kung hindi dahil din sa Shopee at Lazada, di po ba? Mga kaistorya, kaya dapat i-bind sa batas. Dagdag pa ni Kung Tulfo, paano makikipagkompetensya ang mga local brands natin kung ang mga ino-order online ay hindi na dumaan sa inspection o di kaya magbabayad ng buwis? Paano niya naaapektuhan ng one historiador yung mga local manufacturers? Kasi alam niyo naman pag China, mura. Bakit? Hindi nagbayad ng tax eh. Hindi duman sa custom eh. Natural, mura. Pero kung papatawa ng tax yan, mga kaistorya, oo. At patawan ng mataas na batas basta galing ng mataas na tax basta galing China o di hindi maapektuhan yung mga local manufacturers yung mga produkto nila, di ba? Para naman kay AXIS kung Edvikia, pag hindi natin magawa ng paraan ng problemang ito, hindi makatarungan na magsasara ang mga kumpanyang Pilipino at marami ang mawawalan ng trabaho dahil lamang sa mga mumurahin ngunit hindi siguradong kalidad na produktong galing China. Basta made in China, sirain. Oo, totoo yun, mga kaistorya. Low quality, yun ang pagkakakilala na ng mga Pinoy sa mga produktong galing China. Yan po mga kaistorya, mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo ngayong umaga. Paki-share po at paki-like. Salamat sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Higit sa lahat ay salamat sa ating Panginoon. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat ng mga sulit kaistorya sa buong mundo. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.